Sa bayan ng Arakan, matatagpuan ang isang malaparaisong tanawin. Napapalibutan ito ng mayamang kagubatan, malamig na hangin at patatayog na kabundukan. Sa kabila ng kamanghamanghang mga tanawin ng Arakan, mas may malalim itong kwento na sumasalamin sa mayamang kultura, pagkakaisa at payak na pamumuhay ng mga mamamayan dito. Dito namin mas nakilala ang tribong Kulomanon. Mga taong may simpleng pamumuhay, ngunit mayaman sa kultura, tradisyon at mga kwentong sumasalamin sa kanilang matibay na ugnayan sa kalikasan at komunidad. Tinungo namin ang Barangay Kamalantian upang ibahagi sa inyo ang kwento ng mga kapatid nating Kulomanon. Dito ay bumungad sa amin ang isang pamayanang pinagyayaman ng kultura at pagkakaisa. Ipinamalas ng tribo ang kanilang sayaw na may pagmamalaki at buong pusong pinapahalagahan ang kanilang kultura at pagkakakilanlan. Isa sa pumukaw na aking atensyon, itong magagandang kasuotan ng tribo. Makukulay, detalyado, at hitik sa kahulugan. Sa bahagi ito ko nakilala si Ate Lorna, ang babaeng nasa likod ng magagandang kasuotang ito. Kadi si Lorna Rabaya, si kadi ka panay ta kumbalo to manubo. Sa bahagi ito, ibinahagi niya ang dalawang uri ng kanilang kasuotan. Kumbalo to manubo ini binokad, ibalaran mas ini balaran kas maama binokad. So si kadi iwa ko si ka akas mga apo ko dangan tadangan. So umon wara kas binokad niyo way bali og suko ko kailano manubo. Ikan niyo mga apo ko kanyo ang kare kasapaitan mga kuwato. Lumad supadayong ko gyapon mga apo ko to ini mga gamit. Sumalatin kahit ko gana. Do daruan na bagay. Do kumbalot malitan, do kumbalot mama. Ini kangaranan no binokad. Ini sa pambulak-bulak kahit ta binokad. Konog ko mo si kanino, binokad ko waris dekorasyon din. Sus ini ran mas suksok ko na kumbalo. So ngarang kay imbalaran. O ini kay pantaod kay para skandin. Ay mo na maupyan na tongtongan. Makikita namin sa kanyang mga likha ang puso at pasensya na inilaan niya sa bawat sining. Inis patay-tay ko, kas maupya ko, suman-suman ko. So among ko na maupya ko, isip no kay to tay-tay to binokad. So kunog ko, ayaran si kanin, so tungod to, manondo ko, suman-suman no. Ano nga ba ang rason bakit dito nila mas gustong manirahan? Kung ako ang tatanungin, dito matatagpuan ang pagyapang buhay, malinis na kapaligiran, at mas malapit na ugnayan sa kalikasan at kultura. Mapiano, masalom, talangon, apil sini sa mga bisita, o sini sa kwaray kairab ma. Mapiano, masalom. Mapiano man masalom kahit mga estudyante, ninondini, kay Norio Puun. So para panulo, to kaliwatan, yadan inso, ang kay kun kapanginabuhian to kapubuyahan dongan. Kasi ini, pagkuaya untani no, iglalag ko diya katinood. Kung kay kakwato kaapuan. Mayang buntag daw sa atong tanan, sa atong purok leader. Labi na sa estudyante nga nagikan dito sa CFCST. Labi na kay Angkol. Na ato tadiri para isa-isay o unsay mga panginabuhi. Na sige. Kana subay to mangini kanan doy kaapu-apuan doy. Ob pamula si kanan to paloy. Ob panubad. Ob ihaw si kanan to manok. Palangasan ang kapaloy. Bago pad og pamula si kanan.
Ini pangamuyo tamanama manghinaot koy ubag no bahayang ket grasya may abot among produkto. Sige daw. So, ang gingon sa atong uncle is sa pag una-una jud is pagtanom sa humay. So it is bago magtanom og humay is paduguan sa para murag abunda ang panginabuhi sa nagtanom. Pag-harvest dito tungod tin bahayan si kanad to grasya og pasalamat ang mga kabuhihandongan nagpanubad so nakakita to income. Panubad dan pasalamat to do harvest. Sige. Nahatagan na sila grasya sa Ginoo, so nagpanubad naman sila. Pasalamat. Pasalamat kay Income. naay nakuha nga income nga nagkan sa pagtanom. Nasunod, impanulo dayon kabuhihan dito sa ina pamula. Kahi kog salig tapaloy sanloy pamula korod ubag tabingala kasilo. So ulahing panahon ka krisis. Sika kapakatabang kay ta sa ulahing panahon. So dili lang mo magsalig sa humay or sa ubang mga tinanom, magsalig mo pud mo sa mga balanghoy, kamuting kamote kay maunay makasulbad sa krisis sa kinaulihay. Na kadto kasaysayan to ako nang isaysay ni. Sa pagatinuod bisan warapad supply sa gobyerno ibohoy kanami kay kakitabangan sa gobyerno maglahutay gyud ang pananom diri sa bukid og lahutay gyud sa pananom doy mo'y ebidensya may income bisag unsa pa mo kay na krisis nagpakoma kanami kay lisod tungod turo pinamulat kuyan sulundon kaliwatan bisan kay krisis kay gutasan kahit bukid so yo kay insunod dayto mga amay na mga ginikanan doy. Tungod sa wala nilang pagsalig, bisag wala sila gasalig sa atong gobyerno or sa mga politiko is nagsalig sila nga na sila'y matanom. So mo ni siyang ebidensya to Krisis. balanghoy kay makakuan sa makasulbad sa kakrisison. Masa day sa kasaysayan. So maura tong ang kasaysayan sa panginabuhi sa atong mga tribo or kulamanon. Muna siya. Kulamanon. So wala sila nagsalig sa atong gobyerno which is mas gihuna-una nagtarong or mas nangita silang paagi nga maka survive sa krisis nga naagyan or maagyan pa nato. Ipinakita ni Rato Eddie at Rato Jaime kung paano nila itinatanim ang kanilang produktong kamoteng kahoy. Sini bingala. Kinahanglan alerto kag pamulakay. So amon og kabalyong sini pait. Mapait. Kinahanglan gyud iuna ang punuan. So ingani ang pagka tanom ani. Dili gid mabali. Oh. So Ikuan na ito. kinahanglan pod tagduha. Oh. Tagduha ang tanom. Dili gid mabali. Kung musubra ayaw itanom ni kay mangin balu-baluan. Pwede lang magtanom ani kung dalaga or ulitaw. Pwede magtanom siya nga pero kung minyo ka ayaw pagtanom og kuan ilabay nimo ni. Nay sobra. Para sa kuan ako'y asawa, dili ko balo. So, ilabay na ko na. So ingana ang pamaagis pagtanom sa bingala. Doy dangyo ko kahit sumusunod no kaliwatan. Sini sa kakwarang at kabuhihan no pamulat ta bingala no kuno gid kanan og kalingaw. Ang sumusunod no kaliwatan kuno kanan og kalingaw. Ingnan no ka krisis sindo ka pakatabang ka krisis sinis pinamula no lagot mon. Nasa sige ikwan na. So maayong buntag ang hangyo lang sa atong ang dato nga ang pagtanom sa balinghoy or ang bingala is dili nato kalimtan kay kini ang makasulbad sa atong panginahanglan or sa kung maabot man ang krisis. Sa aming pag-alis sa pamanginang Kulamanon,
dala namin hindi lamang mga larawan at alaala, kundi mga aral na mananatili sa aming puso. Ipinakita nila na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kultura, pagkakaisa at malalim na pagpapahalaga sa kalikasan at tradisyon. Sa bawat sayaw at likhang kamay ng tribo, mas lalo naming naunawaan ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan para sa susunod na henerasyon. At sa huli, ang kwento ng Kulamanon ay hindi lamang kwento ng isang tribo. Isa itong paalala ng ating pinagmulan, kultura at pagkatao bilang Pilipino.